Magandang araw na muli mga boss. Tignan nyo, dispalinghado sa pagsara itong pintuan niya. Pero minsan okay naman siya. Ang problema nga lang, pabubuksan mo dito sa outer handle, hindi pwede. Kailangan sa inner handle ka lang magbubukas. Yan ang mabigat na problema ni customer. Ilang beses niya na daw yan inilagay yung rod dito sa outer handle. Ang problema, bumibitaw daw ng bumibitaw. Kaya sabi ko ako naman mag-check, titignan ko kung ano maganda gawin. Una, tanggalin ko itong screw niya dito sa cover ng handle niya. Pag natanggal mo na itong screw niya, pwede mo na ngayon tanggalin itong cover dito sa inner handle mo. Itaas mo lang itong inner handle mo para ma-shoot mo itong cover niya at matanggal mo siya. O, diba? Tanggal na. Kasama rin syempre sa tatanggalin itong interior handle niya. Mayroon ka dyan dalawang screw na tatanggalin, kaya gagamit ka dyan ng Phillips screw. Kaya kung ganito yung sasakyan nyo mga boss at na problema kayo dito sa rod ng handle nyo, dahil bumibitaw siya o kaya bumitaw siya sa lock, ganito lang gagawin nyo. Natanggal nyo na yung interior handle, dito ka naman sa window handle mo. Gagamit ka lang naman dyan ng flat screw para maitulak mo itong clip nya dito sa window handle mo. Yung clip kasi ang naglalak dyan para mabunot mo itong window handle mo. Ayan na yung clip mga boss. Oh. Pag natanggal mo na yan, maluwag mo naman tatanggal itong window handle mo. At dahil wala nang abala o wala nang nakaharang dito sa door sidings mo mga boss, pwede mo nang hatakin yan. Huwag kang mag-alala kasi ang naglalak lang naman dyan is yung plastic clip. O diba, tanggal na siya. At dahil natanggal mo na itong door sidings niya, kunin mo yung window handle. Itaas mo muna itong salamin para makakilos ka ng maayos pag inayos mo yung problema dito sa outer handle mo. At kung makikita nyo mga boss, inilihis ko itong plastic cover niya para makita ko kung ano naging problema niya dito sa outer handle. At nang makita ko nga mga boss, yung rod niya dito sa outer handle is tanggal na. At kaya naman pala bumibitaw yan mga boss, dahil nga sa pudpud na itong dulo ng rod niya na pag nilagay niya dito sa door handle niya is bibitaw yan talaga. Kaya ang ginawa ko dyan mga boss, sinubukan ko kung paano talaga yung magandang gawin para hindi siya bibitaw. At nung may pasok ko nga itong rod dito sa door handle niya, ayan, ipasok ko na yan mga boss. Ang ginawa ko dyan, kumuha ako ng stranded na wire. Nakita nyo yung stranded na wire? Tinalian ko na lang yan mga boss para hindi siya bumitaw. Ayan na lang kasi yung pinakamagandang way mga boss para hindi na mapagasto si customer. Unang-una pupunta pa ng Pasay para maghanap ng pyesa nito. Itong sasakyan kasi ginagamit to pang negosyo. Dahil nga sa ang dinideliver daw nito is pagkain sa araw-araw. Kaya nga para mapabilis mga boss, tinali ko na lang ito ng stranded na wire na tanso. Kung makikita nyo, di ba? Ayan ginamitan ko pa nga ng plier yan para siguradong hindi siya bumitaw At dahil okay na yan mga boss, para naman maganda tignan, puputulin ko yung sumobrang tanso dito sa pagkakatali niya. At para sigurado ako mga boss, gagamitan ko pa yan ng electrical tape, babalutan ko pa yan para sure ball na talagang hindi na siya bibitaw. Kaya lang mga boss, mag-iingat kayo dahil itong yero na to, yung tumatama sa kamay kong yan, is matalas yan, nasugatan nga ako dyan Maganda na yung mapaalalahan ko kayo para hindi kayo masugatan. At dahil nabalutan ko na to ng electrical tape mga boss, tignan nyo, okay na siya. At dahil baluwag pa naman, sabi ko kay customer, dagdagan ko pa ng electrical tape yan para sigurado na hindi na siya kakalas. Maganda na kasi sigurado siya sure ball para hindi na magkaroon ng problema si customer dito sa pinto niya. O diba, okay na siya. O i-testing ko na ngayon yan mga boss, isarado ko na itong pinto niya. O diba, good. Isa pa, good. Silipin ko muna mga boss kung merong nagbago dito sa ginawa ko. At kung makikita yung mga boss, balot na balot siya ng electrical tape Kaya para sa akin, okay na yan mga boss. Pwede ko nang ilagay itong plastic niya ulit. Ang problema naman dito sa plastic niya, mahina na yung kapit ng pandikit niya. Bumibitaw na siya. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, iipit ko na siya dito sa door sidings para hindi na siya bumitaw. Pag ibinalik nyo itong door sidings mga boss, meron lang naman yung clip. Itutusok nyo lang yan sa butas ng pintuan nyo. May mga butas na nakaabang dyan. Tapos itapat nyo lang yung clip. Tapos kung dyan kita yung ginagawa ko, diba, pinalo-palo ko na dahil itapat ko na yung clip dito sa butas niya. Tapos kusa na siyang maglalak. At itong door sidings mo, lalapat na yan. Tapos pwede mo nang ilagay ngayon itong mga handle na tinanggal mo. Gaya na itong window handle. Ilagay mo lang yung clip niya. Sabay na yan mga boss itutusok mo na lang yan. O, diba? Kusa na siyang maglalak ngayon. Nakalak na yan mga boss. Tapos ito namang interior handle mo, may dalawang screw yan. Gagamit ka dyan ng Phillips screw. Siguraduhin mo naman yung pagkakahigpit mo dito sa mga screw niya is maayos. Para itong interior handle niya, pag hinila mo is di naman siya gagalaw-galaw.
Maganda kasi yung pag gumagawa ka, lalo't nagdi-DIY ka, kahit na hindi mo kabisado yung paggawa, dapat sigurado ka naman sa paghigpit. At dahil okay ka na dyan mga boss, dito ka naman sa interior handle niya, yung cover, ilagay mo na rin. Pag okay na yung pagkakalapat ng handle cover mo, pwede mo na ngayon ilagay yung screw niya. Ganon din dyan mga boss, higpitan mo rin yan ng maayos. At pag okay na, i-check mo maigi kung okay yung pagkakalapat ng cover. At dahil okay na ito mga boss, i-check uli natin itong pintuan mo kung okay na ba talaga siya. Di ba? Kumbinsi, buksan natin mga boss. Di ba? Nabubuksan na siya. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung maaari, huwag niyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!